Good evening! Welcome! This is your show. This is your live AGT Editing Ghost Topic Season 7. episode 82. And today is November 11, 2025. Wow, 11/11. 11/11. Lucky. And it's a Bible Tuesday night. Ayan. Good evening po, Tata Bert. Ay, good evening din dyan. Good evening din sa inyong lahat dyan. Yes, good evening po sa inyo. Kamusta po kayo? Hope you are all safe. And ikaw, Tata Bert, kamusta po ang... Okay naman. Hindi ako bumaba ng bahay eh. Oh. Habang nagbabanata ng yung malakas na hangin. Konti lang naman yung ulan eh. Yung hangin ng malakas, grabe. Yes, opo. Yung Hindi ako bumabat, baka matangay ako eh. Huwag naman, Tata Bert. Ayan, ako. Pero, naku, ang dami nga pong nagko-comment about Sierra Madre. Ewan ko kung nakabasa mo, Tata Bert, no? Totoo. Yun. Grabe yun, nagulat ako, Tata Bert, sa grabe pala talaga yung range niya ng direction. Yung naitutulong niya, Sierra Madre, then Caraballo, at yung isa pa, Cordillera. Yan. Cordillera. Napakalaking tulong talaga sa Luzon yan. Yes. Napakalaking tulong. Grabe. Biro mo, kala natin, kukunti lang ang naging epekto sa ibang mga probinsya. Then later on, naglalabasan ngayon. Talagang grabe rin palang inabot ng ibang probinsya, although hindi sila ang na-direct hit ng bagyo, no? Like Isabela. Ngayon, nakikita natin, ang dami palang naapektuhan ng mga pananim na naman. Ang dami na naman mga lugar na binaha. Yun. At iba pang lugar, lalo na rito sa Metro Manila, marami rin maapektuhan ng gusto talaga. Kaya... Pero feeling ko, Tata Bert, malaking talaga tulong yung prayers, no? Kasi, I mean, compared dun sa, sorry po, ano po yung bagyo before niya, na in-expect Si Tino. Parang in-expect natin si Uwan, mas malakas. Pero, ewan ko po, ako lang po parang tumitigil, tapos hindi siya yung talagang mas malakas. Yes. Ang sa akin, yung sa Tino kasi, na umabot sa Cebu, binulaga kasi ang Cebu. Ayun, hindi talaga Yan ang iba. Unlike dito, nakita na ng mga tao yan, yung pagdating ng uwan, kaya ika nga nakapaghanda, nakapag-prepare kahit papaano ang tao. Tama naman. Importante sa aking pagkaka-analyze yung prayer. Yes. At dito, napaka-importante ng prayer. Actually, magkakaroon ng bahagi yan sa lecture ko bukas yung tungkol sa bagay na yan. Ay, abangan mo. Yes. Sakto na naman. Yun nga, nagtataka. Thank you, Lord. Oh. Pero pinrepair natin ago, yung opo. na yan. Then suddenly, ito, tumama na ganito. Thank you, Lord. Talagang guided po. Tsaka yung mga gestures na ginawa ng iba, ng mga tao, mga kumpanya, sa pagharap dyan sa napakalaking bagay yan. Saludo po kami Yeah. sa inyo. Ayan. Ganyan po dapat. Hindi lang po pagiging resilient, pero itong mga kailangan ng tulong ng isa't isa. Yes. Talagang sakripisyo. Sa sakripisyo yung business mo kung kahit ano. Nakakatuwa talaga yung iba, yung naging pagkilos na ginawa naman yung bayanihan, no? Yes. Katulad na lang nangyari dito sa Bicol, sa Bicol. Yung isang matandang babae, nagkandaiyak na siya paano yung bangka, yun ang only means ng kanyang pinapukuhaan ng kanyang, yung bangka niya sa pangingisda. Tinulungan siya ng mga tao para dala doon sa lugar na hindi aabutin ng baha yung pati mga pulis tumulong. Ay, naku, God bless you. That was a good gesture. Kako, napakaganda ng ginawa nito. At yung bagay na yan, hindi binabaliwala ng Diyos yung mga ganyan yan. Po talaga, Tata Bert. Tapos ito, Tata Bert, may nabasa ko na merong isang lalaki na may special needs. So, may developmental challenges. Parang more of sa brain. Namatay siya kasi may sinesave siyang tatawid po sila sa bridge Tapos kumbaga may sisave siya. Tapos, actually volunteer siya sa group ng rescuers. Okay. And then nag-collapse yung bridge. So, yun, naalo na po siya, hindi na po siya. Pero naanod. Sa Negros Occidental po.
Tapos, pero syempre, sinave niya na buhay. Parang alam mo yung Tata Bert, parang hindi kailangan mayaman ka, hindi kailangan, Yes, diba, like, tama. someone na, partida nga yun na sinasabi po nila, partida may special needs, para nagawa niya sakripisyo yung buhay niya. Grabe po. Tapos sa sukat po, may nakita ako, hindi ko lang po ang part ng sukat, para may tinatanggal na yung nagbabara po na parang drainage. Inaano niya ng Yeah. payong lang kasi naglalakad lang po siyang residente. Yun, nawala po yung baha. Ano, di ba kapag kilos na ganyan, na akala natin simple lang eh. Hindi Yes. alam na Malaking bagay. Grabe. malaking tulong yun, yung mga ganung Grabe. bagay. Even yung mga mall. Yes, ang Yung ginawa ng mall na overnight free parking. Free para sa- parking. Napakalaki yun. Napakalaking bagay. And I salute you. Yes. Yung mga malls na gumawa ng ganyang pagtulong. At least kasi, bakit napakalaking bagay? Yung mga tao kasi na nag-iisip kung saan nila dadalahin yung kanilang sasakyan. Dahil alam nila na may kabigatan yung dumarating na bagyo. At least, nawalan sila ng pag-aalala dahil umayag ang mall, nagbigay ang mall na pwede lang i-park doon yung mga sasakyan nila ngayon ng libre. Yes. So, di naligtas, di ba? Opo. Yung mga ganyang pagkilos, gestures on the part ng mga kumpanya, no, napakalaking bagay yan. Napakalaking bagay. Opo. Sa amin yung free, yung charge sa cellphone. Oh, Yun, pa. yung pang-isa. Opo, malaking Yung bagay pang-isa. yun. Lakan po rin Oo. dyan ngayon. Oo. Yung pang-isa. Communication, importante talaga. Ayan po. Saka pag nagpapadeliver, kayo, yung iba nga ayaw na nila magpa-deliver kasi alam nila. Pero yung nagpapadeliver na, grabe yung mga tip po na binibigay ako. Ayaw. God bless you rin po. Kasi, syempre sila, gusto pa rin nila po mag-work, Tata Bert, para may kitain. So, okay lang sa kanila kahit malakas ang ulan. Pero, nakakatuwa. Ayan, maraming good news. Ayun, yun talaga. Naglalakas loob ako noong Sunday na yun na bumaba, titignan ko kung paano. Opo. Atras ako na makita ko walang katao-tao doon sa lugar namin. Sa kanyo walang katao-tao. Ay, hindi na lang. Abort Balik mission. ako eh. Pero malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Magkikiusyoso sana ko ang nangyayari walang tao. Balik na lang po. Balik na wag na lang. Ay, Lakas naku. ang mga tao. Opo. Nakaligpit din yung mga tao talaga. Yes. Ay, naku po. And I'm sure nagbo-monitor din sila. Yes, opo. Laking bagay. Ayan, kaya, naku, God bless all of you po talagang. At yung mga tao na yan, hindi lang nagmo-monitor. Yan, ano rin, may mga prayer din na binibigay sila. Yes, totoo po yun. Nagpe-pray yan. Yung concern nila doon sa mga inaabot ng napakalaking bagay yan. Yes. Napakalaking bagay. Yes, thank you po. Batiin ko lang po sila, Tata Ah, Bert. yes. Tita Belen, good evening. Hi, Belensky. Kuya Joseph, kamusta Hi, po Joseph. dyan? Kumusta dyan? Ate Aurin, Mayo. And Miss Linda Omania. Uy. Hello po. Ayan, loading pa po yung iba. Papasok pa lang. Ayan. Nanira ba? Oh. Nani. Oh, yan, Sa Nani. Visayas yan. Sa Visayas yan. I think si Nani. Ayan. Ay, si ate niya kasi ay rin nandiyan. Ayan, si Ate Bisaya po yan, Bisaya. Ah. Hindi talaga Bisaya. Ate Irene, hello po. Ayan. Okay po. Ayun, Tata Bert. Sige po, Tata Bert. Anything else po na gusto mong i-share? Meron naman na sa tuwa ko kasi na pagtuunan ko na rin ang pansin kahit papaano yung ibang mga other than dito sa mga kalamidad na ito, no? At natuwa naman ako doon sa isang Pilipino. Si Brenda Sinampan, bigyan natin ng credit kahit papaano, no? Doon sa World W45 class na pole vault event, Uy. no, sa 23rd Asia Master Athletics Championship na ipanalo niya ito sa Chennai, India. Actually November 8 pa, no, pero hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na may mention yung ano niya nito, kaya pahabol na lang ngayon. Okay na Congrats naman po. yan. And then si Roel Canino, babae ito Roel Canino, 17 years old, from Cagayan de Oro City. Naka-silver medal siya sa women's division ng 6 ASEAN Individual Chess Championship na ginanap.
Congrats. Yung mga achievement na ganyan yan, malaking bagay. Buyan at nagbibigay kahit na ng magandang pangalan sa ating bansa. Correct, Tata Bert. Tsaka kahit ganyan, dapat talaga minimension natin sila. Nagiging proud tayo. Hindi dahil pag yung sobrang sikat na, dun pa lang. Diba? Kailangan parang may empower natin sila to do better. Yes. Diba? Mga ganyang support at congrats, malaking bagay sa kanila. Yeah. Ayan. Grabe. Sunod-sunod ang mga Pinoy talaga sa sports. Ayun. Kayo po ng mga nanonood ngayon, kung meron kayo may isi-share man lang na balita or whatever na kaganapan dyan sa lugar nyo na kinakailangang may-share din natin sa iba din. Yeah. Ipasa nyo rin po sa amin, ha? Correct po. At para po dyan, ang gagawin nyo, i-text nyo po AVFI space balita send to 2366. Grabe, naalala niyo po yun. Yung mga ganun tatapos. Diba? Mga ganyan. Naalala ko bigla. Ay, nakakamiss yung mga ganun. Tapos, pag magte-text kayo, kailangan 2 beses dahil makakat ang iyong text. Merong 1/2, 2/2. Ay, alam. Para lang po, yan, patawa lang po talaga si Angel dito sa AGT. Ayun po. Ay, sana po, napanood niyo po yung episode namin nung Friday. Yes. Friday. Yes. Faith in uncertain times. Ayan. Saktong-sakto po sa mga pangyayari. Parang, yung reflection nung Tino, tapos preparation for Uwan yung ginawa pala natin. No? Ayun. Ganda po ng pinag-usapan namin. Tsaka, ang ganda po, may sinabi po si Tata Berto, napakaganda. Nako, panoorin niyo po. Hindi ko po sasabihin. Kailangan niyo mapanood. Ayan po. Ayan, patuloy pa rin po tayo sa pagbasa ng Biblia. Ayan, sa libro ni Jeremias or ni Jeremiah. Ayan po. So, start na po ba tayo, Tata Bert? Pwede na. Okay po. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 17. Ang kasalanan at ang kaparusahan ng Juda. Sinasabi ni Yahweh, mga taga-Juda, ang inyong mga kasalanan ay isinulat ng panulat na bakal. Iniukit sa pamamagitan ng matulis na diamante sa inyong mga puso at sa mga sulok ng inyong mga altar. Naaalala ng inyong mga anak ang mga altar at haliging ginawa ninyo para sa Diyosang si Asherah. Ang mga ito'y nakatayo sa tabi ng malalagong puno sa ibabaw ng mga sagradong burol at sa mga bundok na nasa maluwang na lupain. Pababayaan kong makuha ng inyong mga kaaway ang mga kayamanan at mga ari-arian ninyo dahil sa mga kasalanang ginawa ninyo sa buong lupain. Mapipilitan kayong isuko ang lupaing ibinigay ko sa inyo. At gagawin ko kayong mga alipin ng inyong mga kaaway sa lupaing wala kayong nalalaman sapagkat parang apoy ang aking galit at mananatiling nagniningas magpakailanman. Talaga naman na parang apoy ang galit ni Yahweh sa mga taga-Juda na ito. Biro mo, ang kasalanan nila ay isinulat sa bakal. Iniukit sa pamamagitan ng matulis na diamante. Ibig lang sabihin, talagang matindi ang galit niya sa kasalanang ginawa ng mga taga-Juda. Isang malaking bagay pa na nagpatindi sa galit ni Yahweh ay yung pagsamba ng mga taga-Juda sa Diyosan. Biro mo, dinala sila ni Yahweh doon sa lupa na ipinangako sa kanila. At nakarating naman sila doon, namuhay at gumanda ang pamumuhay. Then, suddenly, nagbago sila ng paniniwala. Initsapwera na nila si Yahweh. Doon pa naman sa lugar na ipinangako sa kanila ni Yahweh. So, sa galit ni Yahweh talaga, tatanggalin sa kanila yung lupain na iyon. At sila ay dadalhin sa isang lugar na hindi nila alam kung ano man yung lugar na iyon. Ito ay pag nasakop na sila ng isang bansa na gagawa ng parusang ito. Dadalhin sila sa isang bansa na hindi nila kabisado. And then, magsiserve sila o aalipin sila ng bansang iyon. Ang isa pa,
na parang sampal na aabutin ng mga taga-Juda, gagawa sila ng mga bagay para sa Diyos-Diyosan na sinasamba naman sa bansang iyon. Na siyang, ang tawag dito, na siyang sasakop sa Juda. Kanyan talaga ang galit ng gusto ni Yahweh sa mga taga-Juda. Gagawin ko kayong mga alipin ang inyong mga kaaway sa lupain. Wala kayong nalalaman sapagkat parang apoy ang aking galit at mananatiling nagniningas magpakailanman. Yan. Grabe ang galit talaga ni Yahweh. Opo. Tsaka Tata Bert, yung bilang tao, yung makarinig ka na sinulat ko lahat ng kasalanan mo sa bakal. Parang sobrang bigat Sobrang bigat Diyos talaga pa yan. yung magsama. Sobrang bigat talaga yan. Parang hindi mabubura yung Opo. kasalanan na iyon. Yeah. Thank you po, Tata Bert. Patuloy po tayo sa verse 5. Kay Yahweh lamang magtiwala. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlog. Mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan at sa bandang huli, siya'y mapapatunayang isang hangal. Ang ating templo ay katulad ng isang maharlikang trono, nakatayo sa isang mataas na bundok buhat pa noong una. Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho sila gaya ng pangalang isinulat sa alabok, sapagkat itinakwil ka nila, Yahweh, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Yan po, 5-13. Dito ay sinabihan na ni Yahweh ang mga taga-Juda. Susumpain niya ang sinumang tumatalikod sa kanya at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Meaning, binabaliwala yung mga utos, yung mga aral na ibinigay ni Yahweh. At mas sinusunod nila yung sinasabi ng ibang mga tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, naniniwala sila doon sa mga sinasabi ng mga tao na may hangganan ng buhay samantalang si Yahweh, walang hangganan ng buhay niya. At ang ino-offer niya na tulong, natulong doon sa mga tao na sumasamba sa kanya, na kanyang kinakalinga, ay maihahalin tulad na rin yun sa buhay na walang hanggan. Hindi katulad doon sa ibang mga tao na nagbibigay ng payo o nagbibigay ng kung ano bang suggestion na nakakasira pa sa paniniwala nila kay Yahweh. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto. Ito po yung mga tao na nagbibigay ng payo sa mga tao, no? Sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo.
Walang mabuting mangyayari sa kanya. Totoo naman. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Dito binabanggit, no? Yung nga, nagkaroon ng comparison yung dalawang uri ng tao. Dito naman, binabanggit ni Yahweh, yung mga taong sumusunod sa kanya. Yung mga taong nakikinig sa kanya at ginagawa kung ano yung kanyang mga utos. Pagpapalain ang mga taong ito. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Ibig sabihin, merong sustenance. Yung mga taong ito, hindi mapuputol hanggat ang kanilang paniniwala at pagmamahal kay Yahweh ay nandoon. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Laging sariwa, ika nga. Dahil kaya nga, nandoon kasi yung alalay at tulong ni Yahweh sa kanila. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ganyan po ang may experience. Ganyan po ang blessings na makukuha ng mga tao na hindi humihiwalay kay Yahweh. Na ginagawa ang mga utos ni Yahweh na kabutihan ang ginagawa sa kanyang kapwa. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Totoo naman yun. Kahit na anong gawain ng tao, magbalat kayo man siya, magkunwari man siya, alam ni Yahweh yun. Si Yahweh lang ang makakasiyasat sa puso at isipan ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ito naman po yung mga sumusunod kay Yahweh. Pagka gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng maganda sa kanyang kapwa, merong karampatang gantimpala rin na ibinibigay si Yahweh sa kanila. Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlog. Totoo naman. Ang salapi o kayamanang nakuha mo nang hindi pinaghirapan, nang hindi pinagtrabahuhan, ay ikinumpara niya sa isang itlog. Ay ikinumpara niya sa isang ibon pala na pumipisa ng hindi niya sariling itlog. Mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan. At sa bandang huli, siya ay mapapatunayang isang hangal. Sana po mabasa ng mga taong may nagawang kasalanan na pinoproblema ngayon ng ating bansa. Ang ating templo ay katulad ng isang maharlikang trono nakatayo sa isang mataas na bundok, buhat pa noong una. Dito'y pinapakita na yung templo ng Diyos ay nasa mataas na lugar at kita lahat. At kita lahat ang kilos ng tao. Mula pa ng una, nakasubaybay na ang Diyos sa tao. Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa alabok. Sapagkat itinakwil kanila, Yahweh, ang bukal na tubig na nagbibigay buhay. Totoo naman, si Yahweh ang bukal na tubig na nagbibigay ng buhay. At yung mga tao na magtatakwil sa Kanya, para silang yung pangalan nila ay isinulat sa buhangin na madaling mawawala, na madaling liliparin. Ika nga, ganun yun. Thank you po, Tata Bern. Yan, tuloy po natin sa verse 14. Humingi ng tulong kay Yahweh si Jeremias. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagapin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Sinasabi sa akin ng mga tao, nasaan ang mga banta ni Yahweh laban sa amin? Bakit hindi niya ito gawin ngayon?
Hindi ko hiniling na parusahan mo sila o ninais na sila'y mapahamak. Yahweh, nalalaman mo ang lahat ng ito. Alam mo kung ano ang aking mga sinabi. Huwag mo sana akong takutin. Ikaw ang kublihan ko sa panahon ng kagipitan. Biguin mo ang mga umuusig sa akin, ngunit huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Hasikan mo sila ng takot, ngunit huwag mo akong tatakutin. Parusahan mo sila at sila'y iyong wasakin. Dito medyo umiiral na naman kay Jeremias yung takot. At yung takot na yon, ang ika nga parang nag-aano rin kay Yahweh sa kanya Parang, ano ba tawag dito? Yung paniniwala niya kay Yahweh. Yung nababawasan dahil doon sa takot na iyon Yahweh, pagalingin mo ako, ako'y lubusang gagaling. Sakitin mo ako at ako'y ganap na may liligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, gawain mo lang ang trabaho mo. Ayusin mo. Huwag kang magdadagdag at huwag kang magbabawas. Kung ano ang sinabi sa iyo ay sabihin mo sa tao. At ako ang bahala sa iyo. Yan ang sinabi naman, assurance na ibinigay ni Yahweh kay Jeremiah. Siguro dahil si Jeremiah ay tao, talagang ganun pa rin ang kaisipan, no? Ganun pa rin talaga ang kaisipan. Sinasabi sa akin ng mga tao na saan ang mga banta ni Yahweh laban sa amin. Bakit hindi niya ito gawin ngayon? Yan ang isa ka. Noon, nagsabi na kasi si Jeremias sa mga taga-Juda ng mga bagay na gustong ipasabi ni Yahweh sa kanila. At nandoon nga yung banta ng pagsakop ng isang bansa sa kanila. At ngayon, hinahamon pa ng mga tao. Si Jeremias, nasaan ba yung sinasabi na banta na yan? Bakit wala pa? Bakit hindi pa mangyari? Yun ay isang paghamon. At natatakot sa ganung paghamon si Jeremias. Kinakabahan din siya, siyempre. Hindi ko hiniling na parusahan mo sila o ninais na sila ay mapahamak, Yahweh. Nalalaman mo ang lahat ng ito. Alam mo kung ano ang aking mga sinabi. Totoo naman, hindi naman hiniling ni Jeremias kay Yahweh na ganito ang gawain sa mga tao na ayaw sumunod sa kanya. Hindi. Sa totoo lang, naaawa rin siya sa mga tao kasi dahil alam niya kung ano ang kasasakitan ng mga ito. Huwag mo sana akong takutin. Ikaw ang kublihan ko sa panahon ng kagipitan. Natatakot kasi siya sa mangyayari sa kanya. Yun ang ano niyan. Kaya sabi niya kay Yahweh, huwag siyang takutin. Ibig sabihin, buuin pa yung kanyang loob. Ipakita yun talagang poprotektahan siya ng gusto. Biguin mo ang mga umuusig sa akin. Ngunit huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Hasikan mo sila ng takot. Ngunit huwag mo akong tatakutin. Parusahan mo sila at sila'y iyong wasakin. Dito, talagang bumigay na rin ata si, ngayon, nagsasabi na siya na parusahan niya yung mga taga-Juda na ito. Nung una, ayaw niyang gawain yon. Dahil, mahal din niya yung mga taga-Juda kasi alam niya kung anong kasasapitan. Pero umaabot doon sa punto na natatakot na rin si Jeremiah. May mga pagbabanta na kasi ginagawa sa kanya at hindi lang pagbabanta, kundi may nagtatangka na rin. Nasaktan siya o patayin siya dahil nga doon sa ginagawa niyang pagsunod sa utos ni Yahweh sa kanya. Yes. Thank you po, Tata Bert. Verse 19, paggalang sa araw ng pamamahinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, pumunta ka at tumayo sa pintuang bayan na pinapasukan at nilalabasan ng mga hari ng Juda. Pagkatapos, gayon din ang iyong gawin sa lahat ng pintuang bayan sa Jerusalem. Sabihin mo sa mga hari, sa lahat ng taga-Juda, sa sino mang nakatira sa Jerusalem at sa pumapasok sa mga pintuang bayang ito, na pakinggan ang sasabihin ko. Kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga.
Huwag kayong papasok sa pintuang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman sa araw na iyon. Huwag din kayong magbubuhat ng anuman mula sa inyong bahay at huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng pamamahinga. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw, gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit hindi sila nakinig sa akin o kaya'y sumunod. Sa halip, nagmatigas pa sila. Ayaw nila akong sundin o paturo sa akin. Ngunit kung kayo'y makikinig sa akin at hindi magdadala ng anuman pagpasok sa pintuang bayan ng lungsod na ito kung araw ng pamamahinga, kung igagalang ninyo ang araw na ito bilang banal at hindi kayo gagawa ng anumang gawain, makakapasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem ang inyong mga hari at pinuno at mauupo sa trono gaya ni David. Kasama ng mga taga-Juda at taga-Jerusalem, sasakay sila sa mga karwahe at mga kabayo at laging mapupuno ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem. Darating ang mga tao mula sa bawat bayan sa Juda at sa mga nayon sa paligid ng Jerusalem. May darating mula sa lupain ng Benjamin, mula sa paanan ng mga bundok, mula sa kaburulan, at mula sa timog ng Juda. Magdadala sila sa aking templo ng mga haing susunugin at mga handog na pagkaing butil at inumin. Kamanyang gayon din ng mga handog bilang pasasalamat. Ngunit kailangang sumunod sila sa akin. Dapat nilang igalang ang araw ng pamamahinga at huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon pagpasok nila sa Jerusalem. Kung hindi, susunugin ko ang mga pintuang bayan ng Jerusalem. Matutupok ang mga palasyo sa Jerusalem at walang sino mang makakapatay sa sunog na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito, sinabi na ni Yahweh kay Jeremias na tumayo siya doon sa pinaka-main gate sa sa mga importanteng pinto ng Juda. Alam niya kasi na dito dumadaan yung mga hari, mga importanteng tao at yung mga mamamayan din. Makikita siya at maririnig kung ano yung sasabihin niya base sa utos ni Yahweh. Binigyan din dito yung utos ni Yahweh tungkol sa Sabbath day. Ito yung araw ng pamamahinga na huwag magtatrabaho ang tao, huwag magbubuhat ng kung anong bagay. Huwag magdadala ng kung anong bagay galing sa kanilang bahay na ilalabas. Ang importante, magpahinga sila. Igalang nila ito dahil kasama ito sa covenant. Sa covenant ni Abraham kay Yahweh noong una pa man, iginagalang nila ang Sabbath day. Kaya, yun ang matinding utos na ibinigay ni Yahweh kay Jeremiah na sabihan ang mga taong ito na gawin ito. Dahil pag hindi nila sinunod ito, may mangyayaring hindi maganda sa kanila. Ang problema, umira yung katigasan ng ulo ng mga taga-Juda. Hindi nila ito sinunod. At diyan, nagalit si Yahweh sa kanila. Dahil nga, importante at ginagalang ang araw ng Sabat na ito, araw ng pamamahinga. At kinakailangang sumunod ang mga taga-Juda na bigyan ng galang ang tungkol sa araw ng pamamahinga na ito. Yung huwag kayo magbubuhat na anuman mula sa inyong bahay, ibigyang magtrabaho. Ibig sabihin magtrabaho. Huwag magtatrabaho. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw, gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang noong paman. Ngunit kung kayo makikinig sa akin at hindi magdadala ng anumang pagpasok sa pintuang bayan ng lungsod na ito, kung araw ng pamamahinga, kung igagalang ninyo ang araw na ito bilang banal at hindi kayo gagawa ng anumang gawain, makakapasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem ang inyong mga hari at pinuno at mauupo sa trono
gaya ni David. Kasama ng mga taga-Juda at taga-Jerusalem, sasakay sila sa mga karwahe at mga kabayo at laging mapupuno ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem. Kung susunod lang sana ang mga taga-Juda sa utos na ito at igagalang nila ang Sabbath day, wala sanang problema. Magagawa ng hari ang gusto niya, hindi siya magkakaproblema, makakaupo sa trono, makakapagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan, walang problema. At ika nga hindi magkakaroon ng problema ang Juda. Pati yung mga magagawa rin nila, pati yung pagbibigay ng hain, yung paghahandog na ito, magagawa rin nila yan. Bahagi rin kasi ng covenant noon yan eh. Yung mga paghahain, pag-aalay. Pero kung hindi nila gagawin ito, kung hindi susunugin ko ang mga pintuang bayan, pag hindi sinunod ng mga taga-Juda yung pagbigay galang sa araw ng pamamahinga, susunugin ang mga pintuang bayan ng Jerusalem, matutupok ang mga palasyo sa Jerusalem, at walang sinumang makakapatay sa sunog na ito. Ibig sabihin, matindi ang kaparusahan na magaganap. Yes, thank you, Tata Bert. Parang sakop na yung buong Oo. bayan sa sunog. Ayun po. Yan. Chapter 18, si Jeremias sa bahay ng magpapalayok. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at tinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak, o lilipulin ng alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Matigas. Tuloy ko na ito. Sige po. Dito, ipinakita naman ni Yahweh, no? Inutusan niya si Jeremias na pumunta sa isang gumagawa ng palayok, yung humuhugis nito. Inobserbahan niya ito. At dito natutunan niya na yung tao, no, kung ano man ang ugali niya, sumunod man siya kay Yahweh, magiging maayos ang buhay niya. Magiging maganda ang depende kasi kay Yahweh o tinumpara kasi ni Yahweh ang sarili niya doon sa magpapalayok na pwedeng gumawa ng kung anumang hugis ang gusto niya sa tao. Pwede niyang gawain kung anong gusto niyang mangyari sa tao. Basta ang tao susunod sa kanya. Kung magkakaproblema ang tao, madaling maayos yun ni Yahweh. Tutulungan niya ang tao. Basta tuloy-tuloy pa rin ang paggalang niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagsamba niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagsunod niya sa mga kautusan ni Yahweh. Ang problema,
pag hindi na sumusunod ang tao, diyan magkakaproblema na. Kaya sinabi nga rito wala ba raw, sabi nga ni Yahweh, wala ba siyang karapatang gawin ito sa ginawang ang ginawa ng magpapalayo sa putik? Meron naman siyempre. Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ng alimang bansa o kaharian, ganun nga no? Kung ano man yung sinabi ni Yahweh, pwede niyang bawiin. Basta magbabago lang ang mga taga-Juda at ang Jerusalem. Sinabihan niya na may mangyayaring ganitong parusa sa kanila dahil ika nga nakagawa sila ng pagkakamali kay Yahweh. Pwedeng mabago yun. Katulad ng palayok na hinuhugisan ng isang magpapalayo. Pwedeng mabago yun. Basta nagbago rin ng kanilang pananaw, muling bumalik sa kanilang pagsamba kay Yahweh ang mga taga-Juda. Pero kung hindi nila gagawain yun ang magiging problema. Pagpatuloy pa rin silang gumawa ng kasamaan, magkakaproblema na talaga. Matutuloy kung anuman yung kaparusahan o na sinabi sa kanila ni Yahweh. Ang problema nga dito, nagyabang pa Ayaw nilang sundin yung sinasabi ni Yahweh. Ito pa ang sagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. So, sino pang matutuwa sa ganyang mga sagot na iyan? Thank you po, Tata Ben. Tuloy po natin, verse 13. Itinakwil ng mga tao si Yahweh. Kaya nga, ito ang sabi ni Yahweh. Tanungin mo ang alinmang bansa, kung may nangyari na bang ganito kahit kailan. Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Nawawalan ba ng yelo ang mabatong kabundukan ng Lebanon? Natutuyo ba ang umaagos at malamig na batis doon? Subalit ako'y kinalimutan ng aking bayan. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. Nagdapa sila sa daang dapat nilang lakaran at hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada. Lumakad sila sa mga daang walang palatandaan. Lumang kalsada. Yan siguro yung lumang daan. Opo. Dating daan. Dating daan. Opo, baka dyan po. Lumang kalsada. Ang lupain ito'y ginawa nilang pook ng katatakutan at pandidirihan habang panahon. Masisindak ang bawat dadaan dito dahil sa makikita nila. Mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway, gaya ng alikabok na hinihipa ng malakas na hangin. Tatalikuran ko sila at hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. Ay. Itinakwil ng mga tao si Yahweh. Tanungin mo ang alinmang bansa. Yun ang sabi ni Yahweh. Kung may nangyari na bang ganito kahit kailan. Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Nawawalan ba ng yelo ang mabatong kabundukan ng Lebanon? Natutuyo ba ang umaagos at malamig na batis doon? So bakit ako'y kinalimutan ng aking bayan? Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. Nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran at hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada. Dito po binabanggit na napakaganda ng naging relasyon noong una ng mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem kay Yahweh. Napakaganda ng relasyon nila. Dumating doon sa punto na nagbago ang mga taga-Juda na ito. Nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran. Nakalimutan na nila yung dating daan na binabanggit dito. Ibig sabihin, yung nauna ng relasyon nila noon na napakaganda, kinalimutan ng mga taga-Juda ito. Lumakad sila sa mga daang walang palatandaan.
Naiibang daan ang ibig sabihin. Ang lupang ito'y ginawa nilang puok ng katatakutan at pandirihan habang panahon. Masisindak ang bawat dadaan dito dahil sa makikita nila. Mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Magtataka dahil dating napakaganda ng Juda at ng Jerusalem. Then suddenly, mawawasak ito. Walang mag-iiwang nakatayong anumang building or whatever na ito. Talagang magtataka yung mga tao. Pandidirihan ng mga tao dahil sobra talaga ang mangyayari sa Juda at Jerusalem. Pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway. Ibig sabihin po, kung saan-saan mapupunta yung mga taga-Juda. Kakalat sila. Yung iba dadalahin bilanggo sa Babylonia, yung iba naman tatakas, mamumundok o pupunta sa ibang lugar. Kakalat sila sa buong mundo. Para silang, sabi nga, parang alabok na hinipa ng malakas na hangin. Tatalikuran ko sila at hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. Yan ang sinabi ni Yahweh sa mga taga-Juda at Jerusalem. Dahil sa pagtalikod na ginawa nila, dahil sa pagpapakasama nila, at hindi pagsunod sa utos ni Yahweh. Thank you po, Tata Bert. Ang pagtatangka laban kay Jeremias. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, patayin na natin si Jeremias. May mga pari namang magtuturo sa atin, mga matatalino na magbibigay ng payo at mga propetang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Saktan natin siya at huwag nang pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya nanalangin si Jeremias. Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin. Nalalaman mo ang binabalak ng aking mga kaaway. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y patayin? Nalalaman mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Kaya ngayon, Yahweh, pabayaan mo nang mamatay sa gutom ang kanilang mga anak. Pabayaan mong mamatay sila sa digmaan. Pabayaan mong maulila sa asawa at mga anak ang mga babae. Mamatay sa sakit ang mga kalalakihan at masawi sa pakikidigma ang kanilang mga kabataang lalaki. Magpadala ka ng masasamang loob upang nakawan ang kanilang mga tahanan ng walang babala. Pabayaan mo silang magsigawan sa takot. Naghanda sila ng hukay upang mahulog ako at ng mga bitag upang ako'y mahuli. Yahweh, nalalaman mo ang kanilang balak na pagpatay sa akin. Huwag mo silang patawarin sa kanilang kasamaan. Huwag mong alisin sa iyong paningin ang kanilang kasalanan. Ibagsak mo silang lahat. Parusahan mo sila habang nag-aalab ang iyong puot. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito, idinaing na ni Jeremias kay Yahweh yung pagtatangka sa buhay niya ng mga taga-Juda. Ito kasi, yung nagbalak na patayin na natin si Jeremias, sabi ng mga taga-Juda. Alam nila na propeta nga si kung papatayin nila ito, meron naman daw silang pari na magtuturo sa kanila, matatalino at magbibigay ng payo sa kanila. At mga propetang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nang pakinggan ang mga sinasabi niya. Hindi nila alam nitong mga taga-Juda na ito na si Jeremias ang mismong pinili ni Yahweh upang maging propeta, upang maging tagapagpahayag sa kanila ng mga gustong iparating sa mga taga-Juda ni Yahweh. Akala nila basta na lang ganoon na pumili ng pare na siyang magbibigay sa kanila ng payo, na pumili ng isang propeta na magbibigay sa kanila ng mga, na magpapahayag sa kanila ng mga gustong sabihin ni Yahweh. Hindi ko lang alam kung sino tinutukoy nilang yung mensahe ng Diyos na ito. Pwedeng Diyos-Diyosan.
Kaya nanalangin si Jeremias, Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin. Nalalaman mo ang binabalak ng aking mga kaaway. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Kaya binabanggit ito ni Jeremias. Kaya nagdarasal siya kay Yahweh. Noong una kasi talagang concern siya sa mga taga-Juda. Ayaw niyang mangyari yung pagkawasak ng Juda, yung pagkamatay ng maraming tao. Kaya halos ipinapakiusap na rin niya ito kay Yahweh. Ang problema, hindi minaganda ng mga taga-Juda, ng mga taga-Jerusalem, yung ginagawang ito ni Jeremias sa kanila. Sila na ang nagbanta kay Jeremias. Ginawa nila ito ng pakibong na para kung saan mahuhulog si Jeremias at para masupil nila ito. Dito nagbago na ng pananaw si Jeremias. Nawala na yung dating gusto niyang pagtulong na gagawin sa mga taga Juda at Jerusalem. Nagsabi na siya kay Yahweh rito, pabayaan mong mamatay sila sa digmaan. Pati yung mga kanilang mga anak, hayaan mo nang mamatay sa gutom. Pabayaan mong maulila sa asawa at mga anak ang mga babae. Mamatay sa sakit ang mga kalalakihan at masawi sa pakikidigma ang kanilang mga kabataang lalaki. Magpadala ka ng masasamang loob upang nakawan ang kanilang mga tahanan ng walang babala. Pabayaan mo silang magsigawan sa takot. Naghanda sila ng hukay upang mahulog ako at ng mga bitag upang ako'y mahuli. Yahweh, nalalaman mo ang kanilang balak na pagpatay sa akin. Huwag mo silang patawarin sa kanilang kasamaan. Huwag mong alisin sa iyong paningin ang kanilang kasalanan. Ibagsak mo silang lahat. Parusahan mo sila habang nag-aalab ang iyong puot. Dito ipinakita rin ni Jeremias na totoo pala. Kaya gustong wasakin. Gustong ipadama ni Yahweh yung kanyang puot sa mga taga-Juda. Noong una kasi naaawa talaga si Jeremias sa kasasapitan nito mga taga-Juda. Alam niya kung ano yung bigat na kaparusahan na ibibigay ni Yahweh sa kanila. Then later on, nung siya na ang mukhang pinagbabalakan ng hindi maganda nitong mga taga-Juda at Jerusalem, gusto na siyang bisagin upang mapatay nila. Nagbago na ng pananaw si Jeremias na ito. Sinabihan na niya si Yahweh na nakiayon na siya kay Yahweh na parusahan na. Magutom na, kung ano yung nararapat na kaparusahan ay maganap na para sa mga taga-Juda at Jerusalem na ito. Parusahan mo sila habang nag-aalab ang iyong puot. So umayo na rin si Jeremias. Natuto na rin po siya, Tata Bert, na ano po. Yes, thank you po, Tata Bert. Ayan. Sa akin po, itong dalawang chapters sa binasa natin, siguro para sa akin, pagsubok yan sa pagtitiwala sa Panginoon, unang-una. Pangalawa, pagsubok sa pagtiwala sa sarili. Pangatlo, siguro, yung sa bagong testament na po, no, yung pagpapatawad. Una po yung sa pagsubok sa pagtitiwala sa Panginoon. Napansin naman po natin sa lahat na ng mga kabanatang binabasa natin. Yun talaga yung gustong iparealize po sa kanila ng Panginoon. Na magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Yun lang naman po, pero talagang ganap pong matigas ang ulo ng mga tao at hanggang ngayon naman po. So sana sa dami ng storya, sa dami na ng pruweba, na gumaganda ang iyong buhay, na nasusustain ng Diyos lahat ng kailangan mo kapag nagtiwala ka at nanampalataya ka sa Kanya. Tulad din sa pagsubok sa pagtitiwala sa sarili, dito kay Jeremias, medyo nawalan din siya ng tiwala sa sarili niya dahil syempre noong una hindi nga siya makapaniwala, di ba, na siya yung gustong gawing propeta ng Diyos, pero ang Diyos mismo
siyang nakakaalam. Siya ang una at huli, siyang nakakaalam, siya ang gumawa sa atin. So, pag binigyan niya tayo ng, sabihin natin, mission, yun, babalik tayo sa pagtitiwala pa rin sa kanya at pananampalataya. At kita mo naman siguro sa huli na pagbasa natin ng kabanata o libro ni Jeremias, no, baka yung huling chapter, doon natin makikita, saan uusbong itong pagtitiwala ni Jeremias sa sarili niya at sa Diyos. Yung huli po dito, naiintindihan naman natin dahil Old Testament ito, no, talagang grabe ang galit, ang puot, hindi lang ng Diyos, pati na rin si Jeremias. Pero para sa akin, sa bagong turo ni Jesucristo, no, dun sa New Testament na, ay yung pagpapatawad. So, sa medyo kabaliktaran nito, pag ramdam mo may nagpupuksa sa iyo, pag walang nakikinig sa iyo, kapag tingin mo lagi kang inaalipin, sinasaktan, lahat yon babalik tayo dun sa umpisa. Ilalagay natin na sa tiwala, ipagkakatiwala na natin kay Yahweh o kay Jesucristo kung sino man yung nakasakit sa atin o baka may nasaktan din tayo. Yun, doon lang iikotin yung pagpapatawad. Sa pagtitiwala na magdadasal ka, Panginoon, sana bumuti ang puso nito, sana mapatawad niya ako, at sana mapatawad ko rin po siya. Yun po. Tata Bert? Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Maganda ang naging pagtulong na ginawa ni Yahweh sa mga taga-Juda, sa mga taga-Israel. Umunlad ang mga, binigyan niya muna ng lupa sila, na kung saan sila pwedeng manirahan, na kung saan pwede nilang paunlarin ang kanilang sarili sa nasabing lugar. Tinutulungan talaga sila ng Diyos upang maging mabuting tao, upang maging maunlad na tao. Pero dumating sa punto na tao talaga rin ang mga taga-Juda, nagbago ang isip, nawala yung kanilang paggalang, pagtatangi kay Yahweh. Yung mga nangyayaring ito, na umabot pa sa punto na kinakailangan parusahan ni Yahweh ang mga taga-Juda dahil sa naging kasamaan nila, ay bahagi po ng isang malaking disenyo ng Diyos para sa tao. Kung kinakailangan umabot doon sa punto na mabigat na kaparusahan ang abuti nila, ibibigay po ng Diyos yan. Basta lang magbago at bumalik sa kanilang paniniwala ang mga taga-Juda. Kung titignan talaga natin, akala natin bakit ganito ang Diyos. Pero walang magawa ang Diyos, kailangan magbago ng kaisipan. Bumalik ang paniniwala ng mga taga-Juda sa Diyos. Kahit na umabot sa ganitong punto na marami ang mamamatay, na marami ang mababago ang buhay, kinakailangang maganap yun upang umabot doon sa punto na bumalik nga ang kanilang paniniwala, ang kanilang paggalang kay Yahweh. Isa lang naman kasi ang intention talaga ni Yahweh rito. Bumalik ang tao sa Kanya. Bumalik yung mga taong nagmamahal sa Kanya at minahal din niya. Minsan nga gumagamit pa si Yahweh ng ibang mga tao o ng ibang kaharian para maganap lang yung dapat maganap. Mabigat, pero kinakailangang mangyari. Bahagi po yan ng isang divine plan na gustong mangyari ng Diyos para mapanuto, para mapaganda ang buhay ng tao hanggang sa huli. Salamat po. Thank you po, Tata Bert. Mamayang gabi po, may online prayer vigil po, 10 o'clock. Sa mga hindi po nakapanood ng replay, meron po kami din po sa YouTube, Anthony Viver-AGT. At yung previous episodes po, nandito rin po sa Facebook, Senior Anthony Vivero Facebook page. Ito lang po ang official Facebook page po ni Senior. Tata Bert, bukas. At bukas nga po pala, Wednesday, may gamutan po. Pero bago po yan, at 8 o'clock, samahan po natin si Tita Hermie Rodriguez sa kanyang pamumuno sa isang nobina prayer. 8 o'clock po yun, no? Live po yun. Kaya kung hindi man kayo makapunta sa center,
mag-tune in lang po kayo doon sa binanggit ni Anjay kanina para makasama namin kayo sa nobina na ito. Then, mga araw na 11, 12 o'clock, ay yung 161 lecture po. Pakinggan po natin yon. Mukhang hindi ho natin malaman kasi kung bakit natsitsempo sa ganitong panahon yung nasabing lecture na iyon. Bago po ang gamutan. Sana po makinig kayo sa mga mangyayari po bukas. Salamat po. Yes. And 4 p.m. po, charot, ano ba? Sila lang po ang nakakaalam nun. Ayun po. Thank you po sa pakikinig. Ayan. God bless po. Good night. Good night sa inyo.